Magandang araw sa inyo lahat. Bago tayo dumako sa ating formal na talakayan at mga gawain ngayon, Binibining Laika, maaari mo bang pangunahan ng ating pagdadasal ngayon? Okay, ang lahat ay tumayo para sa kapanalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Binibining Laika. Magandang umaga sa inyong lahat again. Magandang umaga po, Mr. Lee. Kamusta inyong mga araw? Mabuti naman po. Mabuti naman kung sa ganon. Bago kayo magsiupo, pakipulot ang mga kalat na nasa ilalim ng inyong mesa at pakihani ng mabuti ang inyong mga upuan. Tapos na ba? Opo. Maaari na kayo magsiupo. Maraming salamat. Makinig kayo ng mabuti sa ating attendance para marinig ninyo ang pangalan ninyo kung aking tatawagin. Kung tatawagin ko inyong pangalan ay maaaring sabihin present. Umpisahan na natin. Laika Aplaya. Present po. Mabuti naman dahil walang lumiban sa ating klase ngayon. Napasaya ninyo ako, class. Ngayon, bago tayo dumako sa ating formal na talakayan ay syempre magtatanong muna ako kung ano ang mga tinalakay natin noong last meeting natin. Sa inyong palagay o sa inyong Binibining Laika, ano ang mga tinalakay natin noon? Ang tinalakay po natin noong nakaraan ay patungkol po sa alamat. Ano ang alamat? Ang alamat po ay parang yung mga kwento kung saan ang galing yung mga bagay, kung saan ang galing yung mga Maraming salamat, Binibining Laika. Napasayin niyo ako dahil maaari ka na umupo. Salamat. Maraming salamat, Binibining Laika, dahil naalala pa ninyo ang ating tinakay noong last meeting natin. Naway makakatulong ito sa inyo para mabigyan kayo ng karagdagang impormasyon. Ngayon, naghanda ako dito ng isang gawain. Ang gawain ito ay pinamagatang jumble words. May hinanda akong 5 salita na kailangan nyong hulaan at buuhin. Kapag alam nyo na ang sagot, ay isulat ninyo ito sa inyong kwaderno. Ang aktibidad na ito ay bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa pagsagot ng aktibidad na ito. Handa na ba kayo? Yes, sir. Yes, sir. So narito ang 5 salita na kailangan nyong sagutan at hulaan. Ang inyong 5 minuto ay maraan kayong mag-umpisa. Tapos na ba kayong sumagot? Opo. Dahil tapos na inyong 5 minuto at tapos na kayong sumagot, magtatawag ako ng 2 mag-aaral para magbahagi ng kanilang sagot. Binibining Laika, maaari mo bang ibahagi niyong sagot? Okay. So, ang mga jumbled words ay ang una ay maikling kwento, pangalawa, tauhan, pangatlo, tema, pang-apat, tagpuan, ang panglima naman ay suliranin. Maraming salamat, Binibining Laika. Maaari ka nang umupo. Napahangan ninyo ako, class. Mabuti at nasagutan ninyo ng tama ang lahat ng katanungan sa ginawa kong pagpasubok o sa mga gawain para sa inyo. Parang magkatulad lang kayong lahat ng sagot, naway mabigyan kayo ng ideya kung ano ang bago natin itatalakay ngayon. Nagbibigay ito ng tulong at karagdagang impormasyon at kaalaman sa ating paksang itatalakay ngayon. Bigyan natin ng malakas na palakpakan ng ating mga sarili. Katulad na nga lang sa sinabi ko kanina na naway mabigyan kayo ng ideya at karagdagang impormasyon o kaalaman sa ating itatalakay ngayon. Binibining Laika, may mahinuha ka ba o may ideya ka ba kung anong itatalakay natin ngayon? Okay, so bagay sa mga jumbled words kanina, sir, ay palagay ko ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa maikling kwento, mga elemento ng maikling kwento at bahagi ng baghay. So maraming salamat, Binibining Laika, tama ka. Ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa maikling kwento, elemento ng maikling kwento at ang bahagi ng banghay. So ano nga ba ang maikling kwento? Maaari mo bang basahin, Binibining Laika? Ang maikling kwento ay isang masining na anyo ng panitiklan na naglalaman ng isang maikling salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan. Nag-iiwan ito ng isang kakintalan sa isip ng mga magbabasa. Maraming salamat, Binibining Laika. So, sa maikling kwento ay hindi mawawala ang elemento ng maikling kwento. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na mga elemento ng maikling kwento. At ang una dyan ay ang tauhan. May idea ka ba kung ano ang tauhan? So, ang tauhan po ay ito yung mga gumaganap
Huwag sila yung gumagalaw sa isang maikling kwento. So, maraming salamat. Tama ka. Ang tauhan ay nagbibigay buhay sa kwento. At ang pangalawa naman ay ang tagpuan. Maaari mo bang basahin? Ang tagpuan ay ang panahon at lugar kung saan mangyayari ang maikling kwento. Maraming salamat. Ang pangatlo naman ay ito ay banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ang banghay ay may 5 bahagi. Ito ay, maaari mo bang basahin? Panimula kung saan at paano nagsimula ang kwento, saglit na kasiglahan, ang pandaliang pagtanggap ng mga tauhan sa kwento, kasukdulan, dito nangyayari ang problema sa kwento, kakalasan, tumutukoy sa parte kung saan unti-unti nang maayos ang problema, wakas, tumutukoy kung paano nagwakas o natapos ang kwento. So maraming salamat Binibining Laika sa pagbahagi o pagbasa sa bahagi ng banghay. Ngayon ay dumako naman tayo sa iba pang elemento ng maikling kwento, ang kaisipan. Ito ay ang mensahe ng maikling kwento sa mambabasa. So may idea ka ba kung anong kaisipan? Ang kaisipan po ay, sa sinabi niyo po nga kanina, ito yung mga mensahe ng maikling kwento sa mababasa. Ito yung kung saan ba patungkol yung maikling kwento. Kung ano ba ang patutunguhan ng maikling kwento. Maraming salamat. Maaari ka nang umupo. So ang kasunod naman ay ang suliranin. Ito ay tumutukoy sa problema ay kinakaharap ng tauhan sa kwento. So dito yung mga parang problema na kinakaharap ng mga tauhan, kung ano yung mga suliranin na kanilang hinaharap sa kinakaloob ng kwento. Ang kasunod naman ay ang himig. Maaari mo bang basahin? Ang himig, ito ay tumutukoy sa kulay ng damdamin. Ang himig ay maaaring mapanudyo, mapagtawa at iba pa. So ang himig ay sumisimbolo ito kung ano ang kinakatawa ng kwento. Kung ito ba ay nakakatawa, kung ito ba ay nakakalungkot, o ito ba ay kanang tungkol sa pag-ibig. Ang kasunod naman ay ang tunggalian. Ito ay maaaring tao laban sa tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, o tao laban sa kalikasan. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa sa tunggalian? Maaari ka bang tumayo? Isang halimbawa sa tunggalian ay tao versus laban sa tao. Ito yung pagkikita ng mga tauhan gaya na lamang sa yung nobelang para kay Dina. Yung kay Irene at saka kay Jordan. Diba sila talaga yung mga parang masasabi natin sila yung punto ng unang kabanata sa nobela. At parang tao versus parang tao laban sa tao kasi yung kumbaga hindi talaga parang tao versus tao kasi sa kanila Sila lang yung parang sa kanila lang umiikot yung kwento. So maraming salamat sa inyong pagbahagi. Ngayon naman ay ang panghuli, ang paksang diwa. Ito ay pinakakaluluwa ng kwento. So sa kabuuan, may 8 elemento ang maikling kwento at 3 bahagi ng banghay. Maaari mo bang bahagi ang elemento ng maikling kwento? So, ang mga elemento ng maikling kwento at tauhan, tagpuan, banghay, kaisipan, suliranin, himig, tunggalian, at paksang diwa. At maaari mo bang ibahagi ang 5 bahagi ng banghay? Ang 5 bahagi naman po ng banghay ay panimula, saglit na kasiglaan, kasukdulan, kakalasan, at ang wakas. So, dito nagtatapos ang ating talakayan o ating formal na talakayan tungkol sa maikling kwento, elemento ng maikling kwento at ang bahagi ng banghay. Nagpapasalamat ako sa inyong kooperasyon at sa inyong partisipasyon sa ating klase ngayon. May mga tanong ba kayo o mga clarification tungkol sa ating klase o sa ating talakayan ngayon? Wala na po. Naintindihan niyo ba ang ating tinalakay? Opo. Mabuti naman kung sa ganon. Ang pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa pagbabasa bilang isang paraan ng pagpapalawak ng kaalaman at pag-unawa ay mahalaga sa kanilang pag-unlad at pagkatuto. Ito ay nagpapakita ng kanilang interes, dedikasyon, kaalaman sa pag-aaral ng mga maikling kwento. Palagi nating iisipin class, Binibining Laika, na pahalaga na bigyan nating oras ang pagbabasa dahil makakatulong ito sa atin sa pagdating ng panahon. Kaya mag-ensayo tayo sa pagbabasa, pagbubutihin natin ang pagbabasa at ating mga ginagawa dahil makakatulong ito sa atin. Lalo na kung darating na ang panahon na tayo ay tatanda na. Naintindihan ba, class? Yes po. Mabuti naman kung ganun.
Ngayon, dahil sino sa inyo dito ang makapagbibigay, ibalik natin yung mga itinakay natin. Sino sa inyo dito ang makapagbibigay ng kahulugan na maikling kwento? Binibining Laika, maaari ka bang magbigay? So, ang kahulugan na Yes may po. kwento, ito ay isang masining na anyo ng panitikan na naglalaman ng isang mixing salaysay tungkol sa isang mahalagang pagyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan. So, yun nga. So, para sa inyo, Binibining Laika, bakit importante na isundin natin ang mga elemento ng maikling kwento sa pagsusulat ng kwento? Mahalagang sundin, hindi naman nire-require na lahat talaga ng elemento ay nakapaloob sa isang maikling kwento. Maaring kumuha lamang tayo yun ng 5, 4, gano'n. Mahalaga siya kasi kung wala mga elemento ng maikling kwento ay parang hindi siya walang saysay yung maikling kwento kung wala yung mga elemento. Kasi halimbawa na lamang yung maikling kwento mo kung walang tauhan ay parang imposible naman na yung maikling kwento mo ay walang tauhan, parang ang dry naman. Yes. So, maraming salamat. Bago ka umupo, ilan nga ang elemento ng maikling kwento? Shampoo. Ang bahagi ng bahay. 5. So, maraming salamat, Laika. Maaari ka nang umupo. Ngayon ay dumako na tayo sa ating pagtataya. Kumuha ng 1/4 na papel at lagyan ng pangalan. Ito ay isang gawain lamang na may 5 katanungan. Maaari na kayong, ang gawain ito, ang pagtatay nito ay bigyan lamang kayo ng 5 minuto para sumagot. Ang inyong 5 minuto ay maaari na ang mag-umpisa. Dahil tapos ng inyong 5 minuto, pakipasa ang inyong mga papel sa harapan. Mahusay class at nasagutan ninyo lahat ang mga katanungan sa ating maikling pasulit. Pagkatapos ay maikling pasulit ay magbibigay din ako ng isang takdang aralin na kung saan sasagutan ninyo ito sa inyong bahay. Sa inyong bahay, pagka-uwi sa bahay, mamaya ay dapat ninyong sagutan ito agad para makakatulong pa kayo sa inyong mga magulang sa mga gawaing bahay. Naintindihan ba, class? Yes po. So, narito ang takdang aralin. Gagawa kayo, maaari mo bang basahin ang panuto, Miss Laika? Okay. Gagawa kayo ng isang maikling kwento na gusto mo mapupulutan ng isang aral at makikitaan ng elemento ng maikling kwento at babasahin ninyo ito sa harap ng klase. Pakibasa ang rubrics ng kabuuan. Ang kabuuan ay 20 points. Nadili ang organisasyon. Ay, pasensya. Okay, so ang pamantayan sa gawain ay ang organisasyon, 10 puntos, originalidad, 10 puntos, ideya, 10 puntos, ang kabuuan ay 30 points. So, maraming salamat, Binibining Laika. Maraming salamat, Binibining. So, maraming salamat. Ipasa ninyo ito sa susunod na tagbuan natin. Ang hindi makapasa sa takdang panahon ay may kaukulang bawas ng puntos. Sa bawat araw na mahuli kayo sa pagpasa ay 5 puntos ang ipabawas. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong takdang aralin at bigyan ito ng atensyon at matinding at panahon sa pagsasagot. Kaya, kaya niyo yan, class. Kaya mo ba? Yes. Salamat rin sa inyong class, sa inyong kooperasyon at partisipasyon sa ating klase ngayon. May tanong pa ba kayo, clarification sa ating takdang aralin, sa mga aking tinalakay kanina? Sa takdang aralin po, saan po ilalagay? Kahit saan, maaaring sa papel o sa kwaderno lang. Okay. So, may ibang katanungan pa ba kayo? Wala na po. So, at kung wala na kayong katanungan, ay maaari na kayong magpahinga, maaari na kayong magsitayo at paalam na class. Paalam po, Ginoong Joshua Lee. Paalam na.